Yun, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to is pag-usapan natin. Ito pong nasa ating screen. Ayan mga kababayan. Alright, so makikita nyo rito tatlong magigiting na mga politiko. Unang-una, itong nakatayo mga kababayan. Ayan. Ayan nakatayo po, siya po ang mayor ng Pasig, Mayor Vico Soto. Ayan. At sa gitna mga kababayan, yung nasa gitna naman ay si former Senator Antonio Trillanes. At ito pong si former Senator Trillanes ay tumatakbo po ngayon bilang mayor dyan po sa Caloocan. Alright, so si Mayor Vico Soto, incumbent, pero tumatakbo po siya uling mayor ng Pasig City. So for the last term ay tumatakbo po si Mayor Vico Soto. So dalawang mayorables. Dalawa pang tumatakbo bilang mayor. Isa po sa Pasig, Mayor Vico, at Mayor Trillanes. Tawag na nating mayor. Para mukhang mananalo naman itong si Antonio Trillanes yan po sa lungsod ng Caloocan. At ito pangatlo mga kababayan, ito po si Mark Gamboa. Ito matindi mga kababayan. Tumatakbo po si paring Mark Gamboa bilang senator. Ayan mga kababayan. So, isang senatoriable, dalawang for mayor mga kababayan, yun nandito sa picture. Ayan po ang nakita natin at nakakatuwa lang. Kasi yung pang pinakawalang experience, yung pinakamataas na tinakbong posisyon mga kababayan bilang senator. Kasi kung mapapansin po natin, si former Senator Trillanes ay naging senator na. At nung naging senador siya, maganda naman yung kanya na pinakita. At nung huli ay natalo siya, ito, sa kanyang muling pagbabalik sa politika, mayor ang tatakbuhan niya. Si Mayor Vico Soto naman, nakadalawang term na at pangatlo, medyo mabigat ang laban ni Mayor Vico Soto dahil ang kalaban niya po ay isang bilyonaryo. At may issue mga kababayan, may issue po ang kalaban ni Mayor Vico. Ito pong kalaban niya ay contractor, big time contractor. At yun po ang nabalita na naatasan ng contractor ng COMELEC para isagawa ang halalan 2025. Kaya issue po yun mga kababayan Issue po yun Paano ang isang contractor ng COMELEC o kung hindi man siya directly contractor ng COMELEC, inatasan siya ng contractor ng COMELEC, tumatakbo. So merong conflict of interest, kaya delikado yung labanan. Kaya naman ayaw naman doon sa kalaban niya, umatras na ata sila doon sa kontrata. Pero tuloy-tuloy ang pagtakbo bilang mayor ng Pasig. Mabigat ang labanan dyan po sa Pasig City. Kung gaano po rin kainit ang labanan dyan po sa lungsod ng Maynila. Sa lungsod naman ng Maynila, si Mayor Hanny Lacuna, kalaban po ang dating mayor na si Isko Moreno, at yung isa naman po si Sam Bersosa na tumatakbo rin bilang mayor. So napakaganda ng mga labanan ng bilang mayors sa Metro Manila. Diba? Pero ako, kung tatanungin nyo ako, kung ako mamimili kung sino pipiliin ko, pagdating po dyan sa Maynila, Hanny Lacuna po ako. Kung gusto nyo malaman kung bakit, panoorin nyo lang po yung mga previous videos ko. Kasi sa totoo lang, mas gusto ko yung tuloy-tuloy ang serbisyo at walang iwanan. Mas maganda po yung maglilingkod sa taga Maynila. Ayun po talagang para sa Maynila, sa Manileño. Hindi po yung pagkatapos mo manalo, isang termino, alis ka, iiwan mo ang taga Maynila. Kawawa naman. Tapos, pag natalo ka, babalikan na naman. So, maganda talaga tuloy-tuloy ang paglilingkod. Ito naman si Mayor Hanny Lacuna, hindi naman po nangangarap na tumakbo sa mas mataas na posisyon. So, mas gusto ko si Mayor Hanny Lacuna diyan po sa lungsod ng Maynila. Well, back to this picture. Hindi natin pag-uusapan si Mark Gamboa. Hindi po si Mark Gamboa pag-uusapan natin.
Pag-usapan natin yung dalawa. Si Trillanes at si Mayor Vico. Bakit sila nagkita? Anong meron? Bakit sila nagkita? At hindi lang po ito yung picture, mga kababayan. Meron pong meeting na nangyari. Ito nga po yun, ang nag-post po si Senator Antonio Trillanes. Yan po, nag-usap sila. Ito malamang, mga kababayan, sa opisina po ito ni Mayor Vico Soto, pwedeng ganun. Kasi siya po yung host at guest niya po si Antonio Trillanes. So malamang, meron silang pinag-usapang importante. At sabi nga ni Antonio Trillanes, default sa kanyang post sa kanyang Facebook, sabi niya, ito yung kanyang isinulat bilang title o ano bang tawag doon? Caption, mga kababayan. Sabi niya, getting very helpful advice on local campaign politics and local governance from one of the best mayors in the country, Mayor Vico Soto. Salamat muli, Mayor Vico Soto. So, sabi ni former Senator Trillanes, siguro nakapagkwentuhan siya at humingi siya ng advice pagdating po kung paano mangangampanya bilang ang isang politiko sa isang local campaign. Kasi dati, pag senator ka, national yung campaign mo eh. Lipat-lipat ka ng bansa. Pero pagdating naman sa local governance, syempre humingi siya ng tips at paano mangampanya sa isang local government. Siguro humingi siya ng advice kay Mayor Vico Soto. Syempre, kanino ka pahingi ng advice? Syempre, doon siya successful. Pwedeng humingi ng advice sa isang talo ng kandidato. So, tama yung nilapitan ni former Senator Trillanes. Itong si Mayor Vico Soto kasi hasang-hasa na to eh. Bagamat bago pa lang sa politika, pero nakadalawang termino na, hasang-hasa na to si Mayor Vico Soto. At pagdating po sa kampanya at sa paglilingkod sa isang local government, which is yung Pasig nga, napakaganda ng kanyang performance. Kaya nga maraming nagpapakalat ang fake news, marami siyang kalaban na trolls ngayon na talagang sinisiraan itong si Mayor Vico Soto. At kung titingnan ninyo yung post ni Senator Antonio Trillanes, mga kababayan, ito sa kanyang post sa kanyang Facebook account, ang dami pong comment ang dami pong comment dito. At sabi daw ni meron pa nagsabi, ewan ko pero si Trillanes sabi niya, after your first term as mayor, please consider to run as our new president in 2028. So meron na agad gusto patakbuhin si Mayor Trillanes bilang presidente. Pero alam mo, sa totoo lang, marami po ang gustong talagang maging presidente itong si Mayor Vico Soto. Sabi nga nila, future president. Ang dami po talagang gusto maging presidente si Mayor Vico Soto kasi una-una, hindi corrupt eh. Hindi corrupt, tapos hindi siya yung kapag kumilos, hindi yung reactive, kundi proactive. Ganun po yung style niya. Tapos nilinis niya yung local government. Unang-una, syempre, lilinisin mo yung lugar mo, lilinisin mo yung nasakupan mo, unahin mo yung City Hall. So, inuna niya yung City Hall, tinanggal niya yung mga tulongges, kahit pa kaibigan niya. Mayor Vico Soto, tinanggal niya. So, walang palakasan, walang kaibigan pagdating kay Mayor Vico Soto. So, siguro yun na pag-usapan nila. Ganito yun, Sen 3. Kasi iba kasi ang maging mayor sa isang senator. Ang layo po kasi ang senator gumagawa ng batas. Ang mayor, direct po yan. Talagang para kang tatay na may alaga kang mga anak. Diba? Pagpasensya nyo na guys, ang ingay sa bawang, daming bata talaga, gabing-gabi na. May mga bata pa. Okay naman siguro, nakaano naman tayo, medyo okay naman siguro yung sounds natin. So, yun mga kababayan. So, nagkaroon ng meeting Nagkaroon ng meeting Mayor Vico Soto at Sen 3.
Sabi nga dito, kudos sir. A great leader is a great listener. Taking advices and ideas on bring a mayor from someone with top experience and leadership skills. Salute to you, sir. So, maganda. Maraming tao ang natuwa sa ginawa ni Senti. Na bagamat na galing siya sa mataas sa position bilang senator, talagang namingi pa rin siya ng advice. Kasi magkaiba talaga Magkaiba po talaga ang senator sa mayor. So, iba rin po ang paraan ng kampanya, national at local. So, napaka-humble ni Sentry na siya po ay lumapit kay Mayor Vico Soto at humingi ng advice pagdating po sa local governance at sa local government campaign bilang mayor. At nakakatawa din naman si Mayor Vico Soto dahil siyempre proud naman siya na bagamat bata pa siya ay may lumalapit sa kanya ng mga bigating mga politiko katulad ni Senator Trillanes. Okay, so ilang mga kababayan, anong pinag-usapan? Wala naman po masyado. Siyempre kahit pa paano may kwentuhan. Pero yun yung pinaka-importante ron. Advice kung paano mangangampanya, lalong-lalo na napakalapit na po na eleksyon, ilang buwan na lang. So kinakailangan niya malaman ang pros and cons kung paano gagawin ang kampanya sa isang lokal na pamahalaan tulad ng Caloocan. Kung paano ginawa ni Mayor Vico sa Pasig, although magkaiba yung lugar, halos parehas lang yan Kaya mas kabisado ni Mayor Vico Soto ang local politics kaysa kay Sentry. Si Senator Trillanes kasi national agad national politics di ba? Well, anyway, advance congratulations sa dalawa kay Mayor Vico Soto ng Pasig at Mayor Trillanes ng Caloocan City. At syempre kay Mark Gamboa, congratulations na rin. Congratulations sa kahit papaano pumapasok ka sa top 39 ata to si Mark kahit hindi naman kilala, pero mo kahit papaano. Susunod yan, takbo ka presidente. Para mas makilala ka, Mr. Mark Gamboa. Kaibigan natin yan si Mark. Okay, so yun lang muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.